Love Serye TV. Billionaire Secret Mission. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Napadpad uli sa isang bakanteng lote ni na Jared, sina Graciel at Jared. Bumili muna sila ng mga pagkain bago nagpunta doon. Kahit na hindi maganda ang naging unang alaala nila sa lugar, pumayag pa rin si Graciel na doon sila mag-usap. Kung bakit, iyon ang hindi niya alam. Kung nung unang beses ay hindi sila bumaba ng sasakyan, sa pagkakataong iyon, nakaupo sila sa mabatong lupa sa gilid ng kotse ng lalaki paharap sa malawak na lupain. Masarap ang simoy ng hangin sa lugar at nakaka-relax ng pakiramdam. Hindi tuloy napigilan ni Graciel ang punuin ng hangin ang kanyang baga pagkatapos ay malakas na ibinuga iyon. Feeling good? Tanong ni Jared na busy sa pagkutkot ng chips na binili nila. Nambalingan niya, nakasandal ito sa kotse habang nakatingin sa kanya. Nagkibit-balikat siya bago itinuon ang tingin sa malawak na lupain. Pinuno uli niya ng hangin ang baga. Pagkatapos ay inisang buga iyon. Masarap talaga sa pakiramdam ang manatili sa ganoong lugar. Nakakakalma, nakaka-relax at nakakawala ng mga negatibong pumapasok sa isip niya. So, ano bang dapat natin pag-usapan? Importante ba masyado? Nahihimigan niya ang panunokso sa boses ni Jared. Hindi napigilan ni Graciel ang pag-angat ng gilid ng mga labi. Namiss talaga niya makipag-usap sa lalaki. Medyo, kailangan natin pag-usapan ang gagawin natin pagdating ng lola natin dito. Baliwal ang sagot niya. Ano bang gusto mo mangyari pagdating ng lola mo dito? Matagal mo rin siyang hindi nakita. Well, honestly, hindi ko rin alam yung gagawin ko pagdating ni lola. Kasama pa si na mami at daddy. Ayoko lang na ma-pressure ka sa kung ano mang sasabihin nila. Recently mo lang naman nalaman ng tungkol sa kasunduan. At gusto ko lang malaman mo na hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Friendship lang talaga yung gusto ko. Dahil sa nakaraang mga araw na nakasama kita, hindi ko na alam kung deserve ko to. And I deserve to know the truth from everyone. May nahimigan na lungkot si Graciel sa boses ni Jared habang nagsasalita ito. Na parang may pinanghihinayangan na lalaki sa mga pinagsasasabi. Pero may nararamdaman din siyang lungkot at kirot sa puso dahil sa sinabi ni Jared na friendship lang ang gusto nito sa kanya. Ayun pa na gusto na niyang aminin sa sarili na nagkakagusto na siya sa lalaking ito. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo kung iyon lang talaga ang gusto mo. Sabihin na lang natin sa kanila na hindi natin gustong tuparin ang pagkakasunduan. Na gusto natin ang manatiling magkaibigan lang. Because as far as I know, you can force a person into a commitment if they are not comfortable with it. If they don't want it. Hindi naman natin mahal ang isa't isa para pumasok tayo sa isang napakalaking responsibilidad. Lalo na't kasal pa iyon. Kahit sa sariling pandinig, hindi mahimigan ni Graciel ang kanyang sincerity sa pinagsasasabi. Pero habang sinasabi yon, mas luminaw ang realisasyon ng nararamdaman niya para kay Jared. Na hindi na lang pala ang isang simpleng pagkagusto ang nararamdaman para dito. Mahal na pala niya ang lalaki. Dahil doon, bigla siya nakaramdam ng takot at pagkataranta. Bigla siyang napatayo bago pinagpag ang pang-upo. We better go. Kailangan ko nang umuwi, sabi niya. Hindi pwedeng malaman ni Jared ang kanyang totoong damdamin dahil alam niya na masasaktan lang siya. Hindi siya mahal na lalaki at pagkakaibigan lang ang gusto nito mula sa kanya. Why? May problema ba, Graciel? Nag-aalalang tanong ni Jared. Nothing. Biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Uwi na tayo? Yaya niya rito. Nauna nang pumasok si Graciel sa kotse. Siya na rin na nagkabit ng seatbelt niya. Are you okay? Tanong ng binata. Pero hindi niya ito binalingan. Nag-thumbs up lang siya at pinanatili ang buong atensyon sa labas ng sasakyan. Kailangan niyang gawan ng paraan ang nararamdaman para sa lalaki bago pa ito tuluyang mawala sa kanya. Nagsisimula na mag-alala si Jared kay Graciel. Hindi kasi ugali ng babae na hindi sagutin ng mga tawag o kahit text niya. Maayos naman sila naghiwalay nung nakaraang gabi. Bakit parang sobrang busy yata nito para hindi man lamang pansinin ang kanyang mga tawag or text. Sinubukan niyang i-message si Leah sa Facebook Messenger at itanong kung kumusta na ang pinsan nito at sinagot naman siya ng maayos lang si Graciel. Nakatambay lang daw ang babae sa greenhouse at kinakausap mag-isa ang balon na matatagpuan sa loob ng lugar.
Kinunan pa nga ng picture ni Leah ang pinsan habang hawak ang cellphone. Napahinga ng maluwag si Jared. Something was off. May pakiramdam siya na may hindi sinasabi si Graciel na may kinalaman sa kanya. Kailangan niya itong makausap as soon as possible. Kaya nakiusap siya kay Leah kung pwedeng tulungan makausap ang pinsan nito. Pumayag ang babae at sinabing hintayin niya sa labas ng gate ng university. Halika na, baka alam mo kung anong nangyayari sa kanya. Kaninang umaga pa kasi siya wala sa sarili. Para nakatira ng drugs sa inaakto. Umiling-iling na sabi ni Leah na lumabas ng university na tinanguan lamang ang gwardya at nagpasalamat pagkatapos siyang bigyan ng visitor's pass. Habang naglalakad papunta sa greenhouse, nag-iisip na si Jared ng pwedeng sabihin kay Graciel kung paano niya malalaman kung ano ang pinagdadaanan at problema nito. Nang makarating sila sa greenhouse, agad na hinanap ng tingin niya si Graciel. Nakita niya ang babae. Nakaupo sa isang monoblock chair at nakaharap sa isang balon na puno ng mga bulaklak. Nung unang beses na magpunta sa lugar, hindi niya gaanong pinagtuunan ng pansin ng balon. Pero habang tinitingnan iyon ngayon na naroon si Graciel, gusto na niyang i-appreciate ang tanawin dahil parang isang naliligaw at problemadong diwata ang babae habang nasa harap ng balon. Maya-maya, ay dahan-dahan siyang lumapit. Huwag mo siyang gugulatin ha. Baka bigla na lang niyang maitapon yung cellphone niya kay Tinky. Sayang. Bulong ni Leah na naglalakad sa tabi niya. Tumango lang siya at hindi ito nilingon. Hindi kasi niya maiaalis ang tingin kay Graciel. Bakit tumigil ka na? Sinabi ko bang tumigil ka na sa pagtawag? Hindi ko lang sinasagot yung tawag mo mula kaninang umaga. Hindi ka natatawag? Gago ka ba? Pinaglalaroan mo ba ako? Sapakin kaya kita, gusto mo? Pagkausap ni Graciel sa pobreng cellphone na pinanggigigilan pa iyon. May tendency talaga na maging ganyan, lalo na kapag stress at depressed. Ikaw bang tumatawag sa kanya kanina pang umaga? Patuloy na bulong ni Leah. Sa halip na sumagot ay tumango lamang si Jared. Ano bang problema ni Graciel at hindi nito sinasagot ang tawag niya? Malamang, nabasa na rin ng babae ang mga text niya kung kanina pa hawak yung cellphone. Anong pumipigil dito? Kahit text, tinigilan mo na. Abnormal ka talaga. Bakit ba kita kinakausap? Dahil sa isang lalaki nagkakaganito na ako? Nababaliw na ba ako? Oo, matagal ka ng baliw. Kaya kung ako sa'yo, tantanan mo na ang cellphone mo. Hindi ka naman sasagutin yan eh. Kausap mo na ngayon ng dahilan kaya ka nagkakaganyan. Agaw ni Leah sa atensyon ni Graciel. Nakita ni Jared ang pagdiretso ng upo ni Graciel, maging ang paninigas ng mga balikat pero hindi sila nilingon. Maiwan ko na kayo. May gagawin pa ako sa loob. Sana kung ano man yung pinagdaraanan nyo ngayon, maayos nyo na. Tinapik pa siya sa balikat ni Leah bago naglakad papasok sa cabin. Dahan-dahan naman naglakad si Jared palapit kay Graciel. May problema ka ba? Maingat na tanong niya. Hindi sumagot ang babae at nanatili lang na diretso ang tingin. Napabuntong hininga si Jared. Something was really wrong with this woman and he would do everything to know it. Now, kung ako sa'yo, ako na lang kakausapin mo kaysa sa cellphone mo. Tama si Leah. Hindi ka sasagutin yan. Sinubukan pa niya magbiro para lang pagaanin ang atmosphere pero wala pa rin. Naghintay siya ng mga ilang sandali. Bakit nag-iisip lang si Graciel at sasagutin din nito ang mga tanong niya? Anong ginagawa mo dito? Maya-maya ay basag nito sa katahimikan. What do you mean? What am I doing here? Nag-aalala ko sa'yo. Hindi mo sinasagot yung mga tawag at text ko mula kaninang umaga. Hindi ka naman ganoon. Tapos bigla akong makikitang dito na kinakausap mo yung cellphone mo. Iniiwasan mo ba ako? May problema ba sila na dapat naayusin? Bigla siyang binalingan ni Graciel. Kung sa ibang pagkakataon natawa na siguro siya sa itsura nito. Matalim kasi ang tingin nito sa kanya. Pero ang mga mata ay puno ng lungkot. Nanikip tuloy bigla ang dibdib niya. Bakit naman kita iiwasan? Ahala mo lang yon. Inirapan pa siya nito. Kung hindi mo ako niiwasan, anong problema mo? Ahala ko pa naman kagabi, maayos na tayong dalawa. Tapos ngayon ganyan ka na naman sa akin. Bumuga siya ng hangin. Minsan ang sakit nyo talaga sa ulong mga babae. Hindi mo alam kung anong iniisip nyo. Nafo-frustrate na siya at hindi niya gusto iyon. Ngayon lang kasi siya nakaranas na makaramdam ng ganoon sa isang babae. May mga nakadate na rin naman siya sa Amerika. Pero si Graciel lang ang bukod tanging babaeng nakapagpagulo sa kanya ng ganoon.
Kapag nalaman mo ang dahilan ng pagkakaganito ko, baka mas mabilis ka pa sa kabayo kung tumakbo palayo sa akin. Bubulong-bulong na sabi nito. Pero malinaw iyong nakarating sa tenga niya. Anong sinasabi mo? Ano naman ang pwedeng maging dahilan para tumakbo ako palayo sa'yo? Naguguluhan na talaga si Jared. Kaunti na lang, aalugin niya na ang mga balikat na babaeng ito. Pero maya-maya, napaatras siya nang biglang tumayo si Graciel. Ibinulsa nito ang cellphone, saka tumingin sa mga mata ng binata. Gusto mo talaga malaman? Pwes sige. Pinaglapat muna nito ang mariinang labi bago muling nagsalita. Mahal kita. Ugok ka. Ni hindi ko alam kung bakit nangyari at kung paano. Na-realize ko na lang bigla, yung parang sinampal ako ng katotohanan, kaya bigla ako nagayang umuwi kagabi. Hindi ko masabi sa'yo dahil lagi mong sinasabi na pagkakaibigan lang ang gusto mo sa akin, na iyon ang sasabihin natin sa mga lola natin pagdating nila dito bukas. O sige, ikaw na mismo magsabi. Total ikaw nakakaalam ng lecheng kasunduan na yan eh. Kung bakit ba naman kasi, ginulugulo mo pa ako sa pananahimik kong mundo. Kung nagpakilala ka na lang sana agad at sinabi mong, Hoy, ikaw ang babaeng itinakda sa akin ng lola ko para pakasalan. Pero hindi ko gusto yon, kaya pwede bang maging magkaibigan na lang tayo? Madali lang naman sabihin, hindi ba? Nagtaas baba ang dibdib ng babae habang habol ang hininga pagkatapos sabihin ang mga iyon. Walang nagawa si Jared kundi ang tingnan lang si Graciel. Kulang ang salitang gulat sa naramdaman niya pagkatapos na marinig ang ipinagtapat nito. Ni sa hinagap hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa babae. O di natahimik ka rin. Ngayong alam mo na ang totoo, pwede ka nang umalis. Huwag kang mag-alala. Ako mismo magsasabi sa lola ko na ayoko ng kasal dahil ang gusto niya. Ang gusto ko, lalaking mahal ko at lalaking ako ang pakakasalan. Dahil masyadong sagrado ang kasal para babuyin lang ng ganoon. Sabi nito at inhirapan uli siya. Bago pa makakilos, ay nilagpasan na siya ni Graciel. Saka naman siya natauhan, kaya agad na hinabol ng babae at hinaklit ito sa braso. Kung mahal mo ako, bakit mo ako tinatalikuran? Gulat pa rin tanong niya. Hindi alam ni Jared kung bakit iyon ang unang lumabas sa bibig. Kahit napakiramdam niya nagkaroon ng fiesta sa loob ng puso ng mga sandaling iyon. Hindi makapaniwalang napatingin si Graciel sa kanya. Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? O sadista ka lang talaga? Pilit itong kumawala mula sa pagkakahawak niya. Tantanan mo na nga ako. Wala ako sa mood na makipaggaguhan sa'yo. Sa pagkakataong iyon, sakit ang nababasa niya sa mga mata ng babae. Pero bago pa ito makakilos, ay niyakap niya na ng mahigpit. Kung sasabihin ko ba sa'yo na mahal din kita, hindi mo na ako tatalikuran? Kahit si Jared ay nagulat sa sinabi. Mahal niya na si Graciel? Totoo ba talaga? Iyon ba ang dahilan ng nararamdaman niya mula nang makilala ang babae? Iyon ba talaga ang totoong nararamdaman niya para rito? Ayokong marinig yan mula sa'yo. Dahil sigurado akong hindi totoo yan. Awa lang siguro yung nararamdaman mo. And maybe I am like acting a pathetic woman at this moment kaya mo biglang nasabi yan. Please spare me. Nabasag na ang boses ni Graciel at maya-maya lang umalog na ang balikat nito. Lalo niyang isinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib. Parang minamaso ang puso niya dahil sa nalaman na siya ang dahilan ng pag-iyak ng babaeng mahal niya. Bakit ba naging ganoon ang drama nila? But it's the truth, Graciel. I love you and I mean it. Masyadong sagrado ang salitang yan sa akin, kaya hindi ko sasabihin sa iyo kung hindi yun totoo. Sabi ni Jared na masuyong hinaplos ang buhok at likod nito. Hindi pala maganda sa pakiramdam kapag nasasaktan ang taong mahalaga sa'yo. Dahil 10 beses at higit pa ang balik niyon sa'yo. Sa halip na sumagot, yumakap lang si Graciel ng mahigpit at lalong isinubsob ang mukha sa dibdib niya. Hindi kita mamadaliin, Graciel. Kung hindi ka pa naniniwala sa akin, okay lang. Pero asahan mo na gagawin ko ang lahat para mapaniwala ka na mahal talaga kita. Na kung pareho tayo ng nararamdaman, walang dahilan para hindi natin ituloy ang kasunduan ng mga lola natin. Dahil ikaw na rin mismo ang nagsabi na magpapakasal ka lang sa taong mahal mo at mahal ka. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng babae. Everything will be alright. Trust me. Sana lang maging maayos nga ang lahat. Dahil ngayong nalaman na ang totoong nararamdaman ni Graciel para sa kanya, hindi na niya makita ang sarili na lumalayo sa babae. Goodness, I'm really in love. Good morning, baby. Napataas ang isang kilay ni Graciel sa abot tengang ngiti na isinalubong ni Jared pagbaba niya kinabukasan.
Pero kasabay niyon ng mga parang paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Kinikilig pa yata siya dahil lang sa endearment na lalaki sa kanya. Ano maganda sa umaga kung ikaw makikita ko? Anong ginagawa mo dito? Pagsusungit niya. Ang sweet talaga ng baby ko. Halatang mahal na mahal ako. Nanunuksong komento nito. Tumayo si Jared at lumapit sa kanya. Bago pa nalaman na susunod na hakbang ng lalaki, nayakap na siya at nahalikan nito sa sentido, dahilan para manigas siya sa kinatatayuan. Ilang oras pa lang tayong hindi nagkikita, pero namimiss na agad kita. Yakap na kita sa lagay na to, pero parang namimiss pa rin kita. Maso yung bulong nito sa tenga niya. Parang natunaw ang puso ni Graciel dahil doon. Saan ang gagaling ang ganitong side ng pagkatao ni Jared? Ngayon lang niya nasaksihan iyon at kakaibang kilabot ng kanyang nararamdaman sa buong pagkatao ng mga sandaling iyon. Nang nakaraang araw, hindi na nila nabuksan pa ang paksa tungkol sa nangyari sa greenhouse. Nang magpasya si Jared na ihatid siya sa bahay nila. Magaan na ang loob niya dahil nasabi na sa lalaki ang nararamdaman. Pero may pagdududa pa rin siyang nararamdaman kung totoo ba talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang pagdududang iyon, pero pinipilit niyang alisin. Nakikita kasi niyang sincere naman si Jared sa ginagawa nito ngayon. Kaya unti-unti kumakalma siya. Ano kaya ang mayroon kay Jared at hindi niya ito matiis? Na madalas ay agad na naglalaho ang kahit na anong negatibong damdamin basta nakikita lang ang ngiti at dimples ng lalaki. O kahit naririnig lang ang boses nito. Bakit ang sweet nyo yata ngayon? Kayo na ba? Iyon ang dahilan kaya bumalik sa wisyo si Graciel. Agad siyang bumitiw kay Jared at binalingan ang nagsalita na walang iba kundi ang kanyang tita. Kumain na muna kayo ng agahan bago tayo sabay-sabay na magpunta sa airport. Siguradong gusto ng mga lola nyo na makita kayong magkasama pagdating nila ng bansa. Nakangiting sabi ng tiyahin bago sila tinalikuran at nagpunta sa dining area. Napatingin lang uli si Jared ng akbayan ng lalaki. Sa akin ka na sumabay ha. Sunduin lang natin si Jaya. Pagkatapos pupunta na tayo sa airport. Gusto ko magkasama kayo kapag nakita nila tayo. Nakangiting sabi nito bago siya hinalikan sa sentido. Hinampas ni Graciel ang lalaki sa tiyan na ikinasinghap nito. Nakakarami ka na sa paghalik ha. Hindi pa nga tayo dumada-moves ka na ha, sita niya. Kahit na sa loob-loob ay kinikilig talaga siya sa mga pinagagagawa ng lalaki. Alam ko naman na paraan mo yan ng paglalambing, kaya okay lang kahit nasaktan mo ako o sungitan. Tatanggapin ko lahat yan. Ganyan kasi kita kamahal. Now, let's eat so that we can go. Hinila na siya ni Jared papunta sa kinaroroonan ng kusina. Pero maya-maya lang, huminto sila sa paglalakad kaya napatingin uli siya rito. As for what you said, girlfriend na kita. Gusto ko lang na ikaw mismo makatanggap sa sarili mo ng katotohanan yon. Dahil lang sabihin mo sa akin kahapon na mahal mo ako, ang ibig sabihin lang niyon, ay ibinigay mo na sa akin yung puso mo. Dahil mahal din kita, nasa kamay mo yung puso ko. Ingatan mo at huwag pababayaan ha. Ikaw nang amo niyan ngayon. Kinindatan pa siya nito bago naglakad uli. Well, sino ang hindi mai-inlove sa ugok na to? Hindi makapagsalita si Graciel habang mahigpit siyang yakap ni Lola Mira. Kalalabas lang ng arrival area ng lola niya kasama ang pamilya ni Jared at siya agad ang sinalubong nito ng yakap. I've missed you, Apo. Mabuti naman at sumama kang sumundo sa akin dito. At mabuti magkasama kayo ni Jared. Tama lang pala na pinagkasundo ko kayong dalawa na magpakasal in the future. Para naman kasi talaga kayo sa isa't isa. Tuwang-tuwang sabi nito pagkatapos na panggigilan ng katawan niya. Nilapitan naman ang kanyang lola si Leah na katabi si Nadine at ang tita niya. Tiningnan ni Graciel si Jared na masaya nakikipagkwentuhan sa pamilya nito. Ngayon lang siya nakaramdam ng tuwa na makitang masayang isang tao na kailan lang niya nakilala. Na parang kumakalma at gumagaan ang pakiramdam niya. Makita lang na masaya talaga si Jared. Na-realize din niya na ayaw na maalis ng ngiti sa mga labi nito. Diyos ko po, ganun ba talaga ang mga taong nai-inlove? Nagiging corny, nagbabago-bago ng mood, nafo-frustrate, sumasaya, nasasaktan, nagagalit at kung ano-anong emosyon pa ang nararamdaman ng sabay-sabay. Nakakabaliw. Baka matunaw Apo. Ang boses ni Lola Mira nagpabalik sa atensyon ni Graciel sa pamilya. Pare-pareho nakangiti si na tita at lola niya at maging ang pinsang si Leah. Nang tingnan si Dean ay kinindatan lang siya nito. Hindi tuloy niya napigilang mag-init ang mga pisngi. Ngayon lang kasi talaga nangyari sa kanya ang mga bagay na yon
at naninibago talaga siya. It's okay to show everyone what you really feel, Graciel. And be proud. Wala namang masama sa nararamdaman mo, lalo na kung alam mo sa sarili mong totoo yung feelings mo para kay Jared. Komento ni Leah na lumapit sa kanya at tinapik sa balikat. Ano sinasabi mo dyan? Yan ang sinasabi ko sa iyo dati pa. Hindi ba? Kung ano ang nararamdaman ko na hindi mo maintindihan, nararamdaman mo rin. Pumalatak pa ito pero nanatili ang ngiti sa mga labi. Napasimangot siya. Nakakakilabot kayo. Tigilan niyo nga ako. Kunwari naiiritang saway niya na tinawanan lang ng mga kapamilya. Hindi siya ganoong kalapit sa mga lola niya. Hindi kasi niya ito gaanong kakilala. Guys, let's go home. O gusto niyo kumain muna tayo ng lunch? Sabay-sabay na tayo makapag-banding tayong lahat. Agaw ng lola ni Jared sa atensyon nila. Sige, mag-lunch na muna tayo. Gusto ko pang makitang maglambingan ng dalawang batang to. Sabi ni Lola Mira na ang tinutukoy ay silang dalawa ni Jared. Lalo yatang nag-init ang pisngi ni Graciel. Lalo nang lapitan ni Jared at akbayan. Sa kotse ko na ikaw sumakay. Tayong dalawa lang. Para makapag-usap tayo. Bulong ng lalaki. Nagsulubong ang mga kilay ni Graciel kahit na may nararamdamang kiliti sa pagtampi ng mainit na hininga nito sa kanyang sensitibong tenga. Ano naman ang pag-uusapan natin? Pero sa halip na sumagot, kinindatan lang siya ni Jared at kinurot ang pisngi niya. Mamaya, hinarap nito ang kapamilya nila. Mauna na po kami. Pakitext na lang po sa akin kung saan tayo magkikita-kita. Nang tumayo ang kanyang tiyahin at lola, hinila na siya nito palayo sa pamilya nila. Hindi ako sanay na ganyan ka sa akin. Kinikilabutan ako. Sabi niya nang nasa parking area na sila. Inalalayan pa siyang makasakay na lalaki sa sasakyan bago lumigid at umupo sa driver's seat. Pwes masanay ka na, dahil palagi na ako magiging ganito sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, ipapakita ko kung gaano kita kamahal. Kinindatan pa siya nito. Napakagat si Graciel sa ibabang labi dahil parang may humaplo sa puso niya dahil sa nakikitang katotohanan sa mga mata ni Jared. Totoo nga kaya ang sinasabi ng lalaki at hindi lang ito nadadala dahil alam ang totoong nararamdaman niya. Nararamdaman ko na may pagdududa ka sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero sisiguruhin ko na araw-araw kong ipaparamdam at patutunayan na totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Hinawakan pa nito ang kamay niya nakapatong sa hita at inilapit iyon sa mga labi. I love you. Titig na titig sa mata niyan sabi nito. Sa halip na sumagot, binigyan lang siya nito ng isang himingiti. Darating din siguro ang araw na maniniwala na siya sa lalaki. Kapag nakita niya na talagang totoo ang mga ipinapakita nito sa kanya. Lord, please, sana totoo talaga siya.